Marami nagtatanong nito sa aking kabayan, Sir, pwede ba ako sa apple cider kahit meron akong hyperacidity? Base sa mga pag-aaral, sa mga literature na nabasa ko, at syempre nagtanong-tanong na rin ako sa mga medical doctors na kasama ko dito, ang sagot, yes, pwede. Pero, dapat alam nyo kung paano mag-take ng apple cider ng tama. Okay? Marami din ako nabasa. Sumasakit daw ang lalamunan nila nung nag-take sila ng apple cider. Paano ba naman kasi ginawa? Dinirect. Okay. Ang pagtitik ng apple cider kabayan po dapat always diluted. For example, ganito, 250 or 200 ml. 2 kutsara lang ang maximum mo sa isang araw. Ngayon, kapag ikaw nakabili na ng ganito, piliin mo yung mga raw, unfiltered, organic. Okay? Na sinasabing with the mother. With the father and son and daughter. Bakit? Malaki din ang itutulong nito kabayan sa ating gastrointestinal tract for good digestion. Alam nyo ba, marami ang health benefits ng apple cider. Hindi ko lang po alam dyan sa atin sa Pilipinas kung ito po ay nai-recommenda ng doktor dyan. Pero dito sa amin, highly recommended po ang apple cider. Ang apple cider kabayan, maganda ito sa mga nagpapababa ng blood glucose level at dun sa mga nagpapapayat. Sa anong kadahilanan? Ito ang rason. Base po sa mga nabasa kong literature, ito ang sinasabi. Ang apple cider vinegar kabayan ay merong acetic acid. Ang acetic acid, ang ginagawa niya, dahil dyan sa ating mga bibig, meron niyang tinatawag na amylase. Isa yan sa mga digestive enzymes dahil 3 po yan Amylase, lipase, at saka protease. Ang amylase, kino-convert niya ang starch into glucose. Ang protease, kino-convert niya ang protein into amino acid. At ang lipase, kino-convert niya ang fats into fatty acid. Ngayon, ang ginagawa ng acetic acid, itong amylase, dyan pa lang sa ating bibig, pag tinake na natin yung mga pagkain, lalo na pag mataas ang starch, ang ginagawa is to slow down yung conversion ng starch into glucose. So, ang tendency, hindi natin na-absorb agad yung glucose dyan sa ating kinakain. Pangalawa, base po din sa literature ito, Kabs, ang acetic acid, ang sinasabi, pumupunta yan sa ating mga muscle. Sasabihin, teka, huwag mo munang gamitin yung glucose dyan sa inyong muscle dahil wala pang nako-convert dyan sa stomach mo. Yan ang sinasabi sa'yo. Which is totoo, Kabs. Okay? Kung kayo din nagpapababa ng timbang, ito, Kabs, maganda din ito. Lalo na yan, yan ang nagpapaganda sa ating gut microbiome. Mga microorganisms na nakakatulong sa ating proper digestion. Ang apple cider din kabayan, maganda ito sa ating mga gustong-gusto ng atay ito. Sa totoo lang. Marami pong pasyente nagsasabi dyan, Kabs, sa totoo lang. Disclaimer, pag sila nagko-confess sa akin, alam nyo ba na itong apple cider, nakakaganda din ito ng bowel movement. Naging regular na daw yung kanilang pagdudumi nung nag-take sila ng ganitong apple cider. Ngayon, kung ikaw naman ay hyperacidity, Kabs, kailan mo ba dapat iti-take? Baka isipin mo, bakit ako, sir? Nung nag-take ako, parang mas lalong na-trigger ang aking hyperacidity. Based on literature at base din sa mga doktor na interview ko kabayan, i-take nyo siya after meal. Okay, 30 to 1 hour after meal, pwede yan. At, okay, kapag kayo magtitake ng ganito, please, sa unang take nyo, huwag nyo agad lalagyan ng 2 kutsara. Kasi yan ang sinasabi. Sa isang ganito, 250 ml or 200, 2 kutsara lang ang maximum mo sa isang araw. I-assess mo muna ang tolerance ng iyong stomach. So, ang gagawin mo dyan is, pakonti-konti, mag 1/2, yan, kutsara ka muna, lagay mo dyan. First day. Second day, 1/2 ulit. Third day, pwede mo nang gawin mga 3/4. Fourth day, 1 kutsara. Hanggang sa makasanayan na ng sikmura mo, yang hanggang 2 kutsara sa isang araw. Okay? Huwag mo namang biglain kabayan. At syempre, kung kayo gusto nyong ingatan yung enamel, yung outer layer ng inyong ngipin, pwede kayong gumamit ng straw. Pagkatapos kayong uminom, magmumug o itapon yung pinagmumugan, inumin mo na. Kabayan, pag nagtitake ka nito, after 30 minutes to 1 hour o 30 minutes, pwede ka nang mag-toothbrush. Huwag agad-agad po, Okay?
So, ayun lang kabayan ang may share ko sa inyo kasi may proper na paggamit ng apple cider para makuha mo yung full potential benefits na. Lalo na sa mga gustong magpapayat. Oo, totoo ito kabayan. Nire-recommend nga ng doktor dito sa amin eh. Okay? So, God bless everyone. Nasa inyo po ito kabayan ha. Kung gusto nyong itry o may nakapag-try na sa inyo dyan. Lalo na kung ikaw natatakot ka kasi meron kang GERD, meron kang hyperacidity, i-take mo siya after meal. Yan ang pinakamaganda as to doctor's advice dito sa amin. Kahit sa literature, ganyan din ang sinasabi. Okay? God bless everyone. Alagaan nyo pa yung kalusugan nyo ha. Bye-bye.